Paano nga ba mas makilala ang ating Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Na yung pag-usapan po natin ay Chalcedon definition. So ano ba yung Chalcedon definition? Na yung Chalcedon, unang-una po sa lahat, yan po ay isang lugar sa Istanbul, sa Turkey. At dyan po, nagtipon-tipon yung mga sinaunang mga leaders ng church. At pinag-uusapan nila, sino ba talaga si Jesus? No? Gusto nating makilala, sino ba talaga si Jesus? Kasi po, from time to time, nagkakaroon po ng mga, lalabasang mga maling tagapagturo. Kumbaga, mga tagapagturo na may maling katuruan na nagiging challenge sa church. Kaya po, from time to time, nagkakaroon din ng konseho, council. Bawa, Council of Ephesus, Council of Nicaea, Council of Constantinople. So, nag-gather po yung mga church leaders para i-solve yung mga theological issues o yung mga issues patungkol sa Kristiyanong pananampalataya. So, dito po sa Chalcedon, nagtipon-tipon po mga 500 to 600 bishops and representatives, mga leaders ng church, para i-resolve ang isang issue. Ano ba talaga si Jesus Christ? Siya ba ay dalawang persons? Parang dalawang katauhan na nagsanib sa isa na para bang dual personality? Or one person lang siya na merong divine? Isang person na may dalawang natures, divine and human. So, yung pinaka naging resulta po sa kanilang deliberation, mahabang pag-aaral, debate, main characters po dito si Nestorius at si Cyril of Alexandria. Pinag-usapan nila ano ba talaga? At ito po yung naging resulta ng Chalcedon, Council of Chalcedon. Jesus Christ is one person with two natures, divine and human. Yan po yung tinatawag nating hypostatic union sa theology. So si Jesus Christ, hindi siya dalawang katauhan, dalawang tao, or dalawang, persons, God and human, na para bang nagsanib, or hindi siya hindi siya yung dalawang persons, no? Isang katauhan lang siya with two natures, divine and human. Yung divine and human, yung nature ni Jesus Christ na Diyos at tao, hindi siya pinagsanib na para bang naging hybrid, no? Hindi ganoon eh. Fully God, fully man. Pero at the same time, hindi siya mixture, no? At hindi rin naman siya parang half-half, 50% God, 50% human, kundi fully God, fully man. Two natures united. Pero hindi po mixture. I hope na gets natin, no? Now, bakit po ganito? Bakit yung early church talagang kinikilala sino ba talaga si Jesus Christ? Again, yan po ay safeguard natin mula sa mga maling katuruan patungkol kay Jesus Christ. Kasi nowadays, ang daming mga religions, ang daming mga iba't ibang paniniwala patungkol kay Jesus Christ. Kaya napakahalaga ng church history. Maunawaan natin kailan ba nagsulputan yung iba't ibang mga maling katuruan. Kasi most of the false teachings nowadays, nadaanan na sa church history. Marami ng usapan, deliberations, debate na naganap sa church history na dapat alam natin. Kasi alam niyo po, yung mga taong marunong sa church history, baligtarin natin. Yung mga taong walang alam sa church history, mas madali silang madaya, no? At mapunta sa iba't ibang maling katuruan. Now, again, bakit nga ba yung church talagang pinagsusumikapan na makilala ang ating Panginoong Jesucristo? Maunawaan sino ba talaga si Jesus Christ? Now, dito po sa Philippians chapter 3 verse 8, sabi ni Apostol Pablo, alam niyo, lahat ng mga accomplishment ko sa buhay, lahat ng narating ko, tinitingala ko ng mga tao, no? Mataas yung antas ng kanyang yung kanyang narating. Pero sabi ni Apostol Pablo, what is more? I consider everything a loss. Lahat sila tinuturing kong walang kabuluhan. Lahat ng accomplishment ko walang kabuluhan. Because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord.
Kung ikukumpara mo sa pagkakilala kay Kristo, lahat ng bagay na meron ako, kahit yaman pa yan, tagumpay man yan, walang kabuluhan yan. Ganun po, prina-prioritize ni Apostol Pablo yung pagkilala sa Panginoong Jesucristo. Sabi niya, for whose sake I have lost all things, I consider them garbage. I'm willing to sacrifice everything for Jesus. Actually, tinuturing ko na nga yung basura para lang mas makilala ang Panginoong Jesucristo, that I may gain Christ. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. I hope yun po yung dinidesire din ng puso natin, no? To know Jesus Christ. Kaya nga po yung una nating teaching po. Christ is revealed from Genesis to Revelation. From Genesis to Revelation, ang inahayag po niya na yung ating Panginoong Jesucristo. Bigyan ko po ng example. Sa Luke chapter 24 po, verse 44 hanggang 27 hanggang 44, si Jesus Christ po yung nagsasalita. Sabi niya, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. So, sabi ng Panginoong Jesucristo, alam niyo ba yung Bible na hawak niyo, yung Old Testament during the time? From the beginning to end of that book, it's all about me, sabi ng Panginoong Jesucristo. And then sa verse 44, sabi niya, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Sabi ng Panginoong Jesucristo, lahat na nasusulat, patungkol yan sa akin. Kaya nga po, pag nagbabasa tayo ng Biblia, makikilala talaga natin sino si Jesus Christ. At pag nakikilala natin ang Panginoong Jesucristo, mas hindi tayo madadaya ng ibang mga maling katuruan patungkol kay Jesus. May nagsasabi si Jesus, lesser God. Yung iba naman, tao lang. Yung iba naman, si Jesus is just one of the prophets. Si Jesus, enlightened person lang siya. Pero pag nagbabasa ka talaga ng Biblia, maunawaan mo si Jesus, He is God Himself. He is the second person of the Trinity. He is the God-man, our Savior, our Lord. So, Christ is revealed from Genesis to Revelation. Hindi lamang po sa New Testament si Jesus, mula Genesis po hanggang Revelation. And number 2 po, knowing Christ should be our deepest desire. Yung pagkilala sa Panginoong Jesucristo, yun dapat yung pinaka nasa kaibuturan ng ating puso. Bakit po? Because we are in a relationship with Christ. Meron tayong relasyon sa Diyos. Alam niyo po, pag meron kang relasyon sa isang tao, gusto mo syempre makilala mo yung tao mismo. Hindi yung mga bagay na mabe-benefit mo lang sa kanya. Bigyan ko po ng example kasi yun yung point number 3 natin. No? Benefiting from Christ is not our top priority. Totoo, may mga blessings sa Panginoong Jesucristo. Una na yung kaligtasan natin. May mga benefit na, you can approach God in the name of Jesus Christ para humingi ng mga pangailangan mo sa araw-araw. That's benefit, no? Material blessings. Pero alam niyo po, hindi naman yun yung top priority natin. Ang gusto natin, makilala natin kung sino yung karelasyon natin. Imagine niyo po yung isang relasyon na babae-lalaki, pumasok sa isang relasyon. Tapos ang tinatanong ni babae dun sa lalaki, hindi yung mga karakter niya, characteristics niya, hindi yung mga pananaw niya sa buhay, kundi ang tinatanong ni babae, magkano ba laman ng bank account mo, no? Parang nasa benefit level lang. Si lalaki naman, ganun din yung tinatanong, ano bang background mo? Ano bang natapos mo sa buhay? Ano bang benefit ko sa iyo? So, hindi magandang relasyon yun pag ang priority lang ang mga benepisyo, mapapakinabangan dun sa tao na yon. Minsan nagiging God user po tayo eh. Malapit ka lang sa Panginoon, not in order to have fellowship with Him, kasi meron kang relasyon sa Kanya. Minsan nandun lang tayo sa benefit level, God user. Ginagamit lang natin yung Diyos for something that we can benefit. Mapapakinabangan natin mula sa Diyos. So, tandaan po natin, we are in a relationship with God and knowing Christ is our, must be our deepest desire. Sabi nga ni Apostol Pablo, sobrang yun yung talagang, tinitibok ng puso niya. Sabi niya, I consider everything a loss. Lahat na ng achievements ko, wala na kabuluhan. Basura na lang sila compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord. Mas mahalaga sa akin yung makilala ang ating Panginoong Jesucristo.
So, si Apostol Pablo, hindi niya makikita na benefit yung priority niya sa relasyon niya sa Diyos. Hindi yung anong makakamit ko dyan, anong mahihita ako, anong matatanggap ko mula sa Diyos Ang gusto ni Apostol Pablo, si Kristo mismo. And I hope that's also our deepest desire. Lord, I want you. Not blessings from you, not health, wealth from you, but I want you. Ganun din po sa relasyon natin sa kapwa natin, no? Sa asawa natin. Gusto natin asawa natin, hindi yung mapapakinabangan natin sa asawa natin. Now, i-apply po natin yan sa ating mga buhay. Number 1, let's study the Bible to know Christ biblically. Unawain natin, pag-aralan natin yung Biblia para makilala natin kung anong tinuturo ng Biblia kay Kristo. May 3 klase pong knowing Kagaya po ng tanong ko kanina, paano ba natin mas makikilala ang Panginoong Jesucristo? Ito po yung 3 na yon. Know Christ biblically. Paano mo makikilala ang Panginoong Jesucristo biblically? Study the Bible. Alam niyo po dito sa mga konseho na ito, yun talaga yung pinagdidebatihan nila, pinag-aaralan talaga nila ng mabuti. Ano ba sinasabi ng Biblia? Sino ba talaga si Jesus Christ? That's why we have to study the Bible to know Christ biblically. Pangalawa po, we follow Christ to know Him experientially. Hindi po sapat na nagbasa ka ng Biblia, nakilala mo si Jesus biblically. Hindi pa po sapat yun. Meron pang isang klaseng knowing. Yung una, know Christ biblically. Pangalawa, know Christ experientially. Si Judas po, nakilala niya si Kristo hanggang brain lang, hanggang isip lang, ito si Jesus. Okay, nakikita niya, nakikinig siya. Pero hindi niya talaga naranasan si Jesus Christ kasi hindi naman siya sumunod kay Jesus. Naghudas nga siya Hindi niya na-experience si Jesus. So, tayo po, para ma-experience talaga natin si Jesus, we have to follow Him so that we may know Him experientially. Marami po mga tao dito sa Pilipinas or anywhere in the world, may kilala silang Kristo. Okay, I know Jesus. I know. He's in the Bible. Pero hindi nila nararanasan si Kristo because they don't follow Jesus. If you follow Jesus, you will know Him not just biblically, but also experientially. May experience mo siya. Alam niyo po yung sumusunod ka sa Panginoon, pero yung Panginoon na yun, hindi ka binibigo. Totoong-totoo siya sa'yo. Araw-araw kasama mo talaga siya. Experience. Nararanasan mo talaga siya. Meron talagang humahawak na yung kamay, nagpapatagumpay sa'yo. Meron talagang humahawak na yung kamay, na meron kang relasyon sa Kanya, intimate relationship with Him. Experience po, experience. Yung pangatlong klase ng knowing Christ, makakamtan po natin yun pag minamahal natin ng Panginoong Jesucristo. So, love Christ to know Him relationally. It involves your heart, your emotion, siya talaga yung tibok ng puso mo, Lord, I love you. Kaya po, willing ako give up lahat ng meron ako na gusto nyong isuko ko na. Marahil bisyo, maling perspective, maling relasyon, maling klase ng pamumuhay. Pwedeng sometimes, trabaho natin, or minsan, tinatawag ka ng Diyos sa isang gawain, isang misyon. So, love Christ to know Him relationally. Hanggat hindi mo gini-give up yung mga bagay na pinapa-give up, pinapasuko sa'yo ng Panginoon, hindi ka magkakaroon ng intimate relationship with the Lord Jesus Christ. You really have to love Him to the point of giving up everything. You really have to love Christ para magkaroon ng intimate relationship with Him. Love Christ to know Him relationally. Now, para po sa ating discussion, why should we consider everything a loss compared to knowing Christ? Bakit lahat ng bagay, turing nating, walang kabuluhan kung ikukumpara sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, thank you for revealing Christ throughout the Bible. It is my desire to seek Him, not just for blessings, but to truly know Him. Give me a hunger and thirst for your word, so I may know Christ biblically.
Teach me to follow Him daily and experience His presence in my life. Fill my heart with love for Jesus so I may know Him in a deep personal way. Remove the things that distract me from knowing Him. Let me have a real and loving relationship with Christ. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat po kay Sir Pai and Ma'am Gwen sa inyong suporta po dito sa ating channel. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.